Sa madaling araw sa Sanlunas, ang araw ay sumisinag sa pagitan ng mga dahon ng mga punong niyog na tumatagos sa kalsadang bato patungo sa Sanlunas High School. Ang mainit at mahalumigmig na hangin ng bayang dagat ay nagsasanib sa tunog ng alon mula sa malalayong pantalan na nagdudulot ng mas buhay na kapaligiran. Si Miguel Santos, 15 taong gulang, ay bumaba mula sa matandang bus ng lungsod, dala ang simpleng backpack. Ang uniforme niya, puting kamiseta at gray na pantalon, ay pangkaraniwan lamang, walang mga luxury na brand. Isang pares ng lumang sapatos na may mga gasgas ay nagpapakita na hindi nais ni Miguel magyabang. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang mabilis na pagtibok ng puso. Ito ang unang pagkakataon na siya ay pumasok sa isang bagong paaralan, malayo sa dati niyang tahanan at mga kaibigan. Ngunit alam ni Miguel Juan na pinili ng kanyang mga magulang na mag-aral siya sa pampublikong paaralan upang matutong magpakatatag or sa iba at hindi umasa sa pera. Pagpasok sa klase ng 10B, agad na naramdaman ni Miguel ang mga matang nakatingin sa kanya. Ang ilan ay nagkunwaring hindi siya nakikita, habang ang iba naman ay nagtatawanan por sa kanilang sarili. Walang lumapit upang bumati. Sinubukan ni Miguel ngumiti, yumuko sa guro, at pagkatapos ay pumili ng isang mesa sa sulok ng klase kung saan maaari niyang makita ang buong silid, ngunit hindi masyadong mapansin. Binuksan niya ang kanyang backpack, kinuha ang mga aklat, at tahimik na isinulat ang kanyang pangalan sa pangalanan. Alam ni Miguel sa mata ng maraming mga estudyante, ang pagiging pangkaraniwan ay minsang nagiging pinakamalaking pagkakaiba. Mula sa unang minuto, naramdaman ni Miguel ang matinding pagkakaiba. Isang grupo ng mga estudyante na pinangunahan ng isang batang lalaki na si Rico, 16 taong gulang, na laging maayos ang uniforme, bagong sapatos, at isang mamahaling cellphone, ay nagsimulang magbulungan. Itinuturo siya. Tingnan mo, bagong tao, suot ang lumang damit na iyan. Siguro hindi marunong mag-shopping? Isang batang babae ang nagtawa. Nararamdaman ni Miguel ang tensyon, ngunit pinipilit niyang magpakatatag. Ayaw niyang makuha ang pansin. Sa halip na sumagot, tumingin siya sa labas ng bintana, nagmamasid sa mga puno at mga batang naglalaro sa labas. Ang ilang estudyante ay patuloy na nangungutya, binibigyang pansin ang mga gasgas sa sapatos ni Miguel. Tingnan mo ang sapatos na iyan. Siguro kakagaling lang sa pangangalap ng kahoy, sabi ng isang batang lalaki, at ang buong grupo ay nagtawanan. Pinilit ni Miguel lunukin ang galit, huminga ng malalim, at nag-isip, walang problema, maghihintay ako. Makikita ko ang mga taong makakaintindi sa akin. Sa klase, nagsimula si Miguel makipagkilala sa mga estudyante na hindi gaanong napapansin, ang mga hindi naapektuhan ng grupo ni Rico. May isang batang babae na ang pangalan ay Lara, nakasuot ng medyo gusot na uniforme, ngunit may mabait na mga mata, at isang batang lalaki na si Jojo, tahimik ngunit matalino, na nakaupo sa likod ng klase. Ngumiti si Miguel sa kanila at tumanggap ng ngiti bilang tugon. Bagamat mga simpleng titig at maliit na ngiti lamang, naramdaman ni Miguel na parang nakatagpo siya ng mga kaalyado sa isang kapaligiran na puno ng inggit at pangungutya. Nang magring ang bell para sa lunch break, tahimik na lumabas si Miguel at nagpunta sa labas para magtanghalian. Binuksan niya ang lunchbox na inihanda ng kanyang ina, puting kanin, pritong itlog, at kaunting nilagang isda, isang simpleng pagkain, ngunit puno ng pagmamahal. Pumili siyang umupo mag-isa sa lilim ng isang puno ng niyog, nagmamasid sa mga grupo ng estudyante na nagkakatipon, nag-uusap, at nagtatawanan. Ang pakiramdam ng kalungkutan ay bumalot sa kanyang puso. Biglang narinig ang isang tinig mula sa likod. Hoy, ikaw, mag-isa ka lang ba? Lumingon si Miguel at nakita si Rico kasama ang dalawang kaibigan. Hawak ni Rico ang isang bote ng plastik na tubig. Bago makapagsalita si Miguel, binato ni Rico ang bote patungo sa kanya.
Tumama ang bote sa balikat ni Miguel, binasa ang kanyang damit, nagtawanan ang buong grupo, habang si Miguel ay yumuko, pinulot ang kanyang damit, at huminga ng malalim upang magpakatatag. Huwag ka sanang maloko, bagong kaibigan, sabi ni Rico nang may ngiting mayabang, at pagkatapos ay naglakad palayo kasama ang mga kasama. Pinunasan ni Miguel ang tubig sa kanyang damit, tumingin kay Lara at Jojo na nagbigay sa kanya ng mga mata ng pag-aaliw. Nararamdaman niya na mabigat ang kanyang puso, ngunit sa loob niya, isang bagong determinasyon ang nabuo. Hindi ako susuko. Ipapakita ko kung sino talaga ang mahalaga. Sa lilim ng puno ng niyog, 1, 2, 3, 4, tinapos ni Miguel ang kanyang pagkain. Nang tahimik iniisip ang unang araw na puno ng pagsubok. Ang araw na ito ay maaaring simula ng kalungkutan, ngunit kasabay nito ay isang bagong paglalakbay kung saan matututo siyang magpakatatag, maghanap ng mga kaibigan, at harapin ang mga hamon, hindi lamang ng paaralan, kundi pati na rin ang kanyang sariling mga laban. Ang ikalawang araw sa San Lunas High School ay nagsimula sa mga huni ng ibon mula sa mga puno ng niyog sa bakuran. Pumasok si Miguel sa klase 10B na may halo-halong pakiramdam ng kaba at determinasyon. Nakauniforme pa rin siya ng maayos. Medyo kulubot ang kamiseta mula kahapon at may suot na lumang sapatos pero malinis. Sa pagsisimula ng klase sa PE, Physical Education, agad niyang naramdaman ang pagiging kawawa. Ang laro ay basketball, isang sport na paborito ng karamihan at matagal nang sanay ang mga estudyante. Hindi pa nakakaranas ng propesyonal na laro si Miguel, tanging mga ilang sesyon lang na tinuruan siya ng isang pribadong coach sa kanilang bahay. Nang humiling ang coach ng mga grupo para maglaro, nagsimulang makaramdam si Miguel ng pagkatalo. Palaging nawawala ang bola, hindi niya nakakontrol, at laging nauurong. Ang mga estudyanteng sikat, lalo na si Rico, ay hindi pinalampas ang pagkakataon para mangasar. Tingnan mo, parang natututo pang maglakad ang bagong estudyante. Malakas na tawa ni Rico, na sinundan pa ng palakpak mula sa kanyang mga kaibigan. Sinubukan ni Miguel na magpatawa, ngunit sa loob-loob niya, naramdaman niya ang kahihiyan at pagkabigo. Nakita niyang naiiba siya, hindi lang dahil sa hindi magaling sa sports, kundi dahil wala siyang mga luxury na dala ng iba, mga bagong sapatos, mamahaling cellphone, at mga branded na relo. Pagkatapos ng PE, bumalik sa klase at ipinasikat ni Miguel ang kanyang katalinuhan. Sa klase ng matematika, mabilis niyang nasagutan ang mga problema at nagbigay ng mga malikhaing solusyon na ikinagulat ng guro. Ngunit maraming estudyante ang nagtinginan at nagbuntong hininga. Sige nga, magaling lang sa libro, pero di naman makisama. Nararamdaman ni Miguel na kahit may talento siya, patuloy siyang nakakaranas ng mga hadlang dahil sa mga husga at pananaw ng iba. Ngunit sinabi niya sa sarili, ipinakita ko ang tunay kong halaga sa sariling paraan. Bahagi 2, ang lihim ng pamilya. Habang naglalakad pa uwi pagkatapos ng klase, naalala ni Miguel ang mga bilin ng kanyang mga magulang bago siya pumunta sa San Lunas. Miguel, mag-aral ka dito tulad ng isang karaniwang estudyante. Matutong maging independyente, mag-obserba, at tulungan ang mga tao sa paligid mo ng tahimik. Huwag mong hayaang malaman ng iba na mayaman tayo. Ang mahalaga ay kung paano ka makitungo sa ibang tao, hindi ang halaga ng pera o ang mga damit na suot mo. Ang mga salitang ito ay paulit-ulit na bumangon sa kanyang isipan habang tinitingnan ang paligid. Ang mga estudyante na nagkakasiyahan, minsan ay may inggit, minsan naman ay mag-isa, tulad niya. Nagsimula siyang mag-obserba. Sino ang palaging inaapi? Sino ang nahihirapang humingi ng tulong? Napansin niyang marami pang mga estudyante tulad niya, hindi mayaman, hindi sikat, pero may mabuting puso at sariling potensyal. Tahimik niyang sinimulang tumulong. Sa klase ng matematika, magaan niyang ipinaliwanag
ang mga mahihirap na aralin sa mga hindi nakakaintindi. Nang nahirapan si Lara sa kanyang English na essay, nagbigay siya ng mga suhestiyon kung paano gumawa ng outline at paano ipaliwanag ang mga ideya. Palihim niyang itinago ang kanyang mga kahusayan, hindi pinapakita ang kanyang posisyon sa buhay alinsunod sa mga bilin ng kanyang mga magulang. Hindi nakikita ng iba ang mga simpleng aksyon na ito, ngunit dahan-dahan, napansin ng ilang mga estudyante si Miguel, hindi dahil sa kanyang kayamanan, kundi dahil sa kanyang kahandaang tumulong. Bahagi 3, mga bagong kaibigan. Isang hapon pagkatapos ng klase, nagkataon na naupo si Miguel kasama sina Lara at Jojo sa ilalim ng lilim ng isang puno ng niyog sa harap ng paaralan. Lahat sila ay nakaranas ng pang-aapi, si Lara dahil sa magulong uniforme at si Jojo dahil sa payat niyang katawan at pagiging tahimik. Bagong estudyante ka, di ba? Tanong ni Lara na may mabait na ngiti. Tumango si Miguel. O ako nga si Miguel. Ikaw, Lara. Sumingit si Jojo. Ako si Jojo. Narinig ko. Inaapi ka ni Rico, di ba? Huwag kang mag-alala. Ganyan din ako noon. Mula sa sandaling iyon, nagkapalagayang loob ang tatlo. Nakahanap si Miguel ng kaaliwan sa pagkakaroon ng mga kaibigang nakakaintindi at nakakaranas ng parehong pakiramdam ng pagiging iniwasan. Nagsimula silang magtulungan, magdiskusyon ng mga takdang aralin pagkatapos ng klase at magtulungan upang mapabuti ang kanilang mga marka. Sumali sa mga extracurricular activities kahit nahirapan sila sa mga sport, magbahagi ng mga karanasan kung paano haharapin ang mga sikat na estudyante tulad ni Rico at kung paano magtanggol ng hindi nakikialam sa alitan. Nalaman ni Miguel na kahit siya ay inaapi at nag-iisa, ang tunay na pagkakaibigan ay isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Dahan-dahan, ang tatlong magkakaibigan ay naging isang hindi kilala ngunit matatag na grupo na handang harapin ang mga hamon sa loob ng klase at sa labas ng paaralan. Naintindihan ni Miguel na upang tunay na magsama at ipakita ang halaga ng kanyang sarili, kailangan niyang magsikap sa pag-aaral at matutong magtulungan sa iba ng tahimik gaya ng mga bilin ng kanyang mga magulang. Sa determinasyong ito, hindi na naramdaman ni Miguel ang kalungkutan. Bawat araw sa San Lunas High School, kahit na puno ng hamon, ay tinitingnan niya bilang pagkakataon upang magtagumpay. Ang mga araw ng pagsubok ay nagsisimula pa lamang, ngunit handa na si Miguel upang harapin ito. Ang 20 araw ng pasukan sa San Lunas High School ay puno ng ingay at excitement tungkol sa taunang academic competition ng mga klase kung saan ang mga klase ay maglalaban-laban sa kaalaman tungkol sa matematika, agham, kasaysayan, at kultura ng Pilipinas. Ramdam ni Miguel ang kirot sa kanyang puso nang marinig ang anunsyo. Ito na ang pagkakataon para siya at ang kanyang mga kaibigan na hindi gaanong kilala ay patunayan ang kanilang kakayahan, ngunit ito rin ay magiging lugar kung saan ang mga tulad ni Rico at ang kanyang grupo ay magpapakita ng panlalait at kayabangan. Lumapit si Miguel kay Lara at Jojo. Sumali ba tayo? Tanong ni Miguel. Ang mata ay kumikislap ng determinasyon. Si Lara ay nagdadalawang isip ngunit tumango. Siguro nga, kahit matalo tayo, at least nagsikap tayo. Si Jojo, na tahimik lang, ay ngumiti. Sige, magtulungan tayo. Nag-register ang grupo ni Miguel at pinangalanan nilang Trio Sangtao. Agad na napansin ni Rico at ng kanyang grupo at nagsimulang magtawanan. Tingnan nyo ito, siguro magiging biro lang sila sa competition, sabi ni Rico na may pang-iinsulto sa tono. Akala nyo ba may chance kayo? Hindi sumagot si Miguel at iniiwasan ang pag-react at nag-focus sa kanilang paghahanda. Sa mga sumunod na araw, naging guro si Miguel kay Lara at Jojo. Nag-organisa siya ng mga study session pagkatapos ng klase. Ipinaliwanag ang mahihirap na topics, nag-review ng kasaysayan, at nag-practice ng mga questions
sa agham at matematika. Dumating ang araw ng kompetisyon at ang buong hall ng San Lunas High School ay puno ng mga estudyante at guro. Ang bawat klase ay nakatutok at ang atmosfera ay puno ng tensyon at excitement. Magkatabi ang trio sang tao, ang mga puso nila ay mabilis na tumitibok. Nang magsimula ang signal, naramdaman ni Miguel ang kumpiyansa na naipon niya mula sa mga araw ng paghahanda. Tiningnan niya sina Lara at Jojo at Bulong. Magtulungan tayo. Kahit anumang mangyari, ang mahalaga ay natututo tayo. Ngunit mula sa mga unang tanong, nahirapan agad ang grupo ni Miguel. Isang tanong tungkol sa mga pulo ng Pilipinas ang nagdulot ng kalituhan kay Jojo at si Lara ay nahirapan din. Sinubukan ni Miguel na kalmahin ang mga kaibigan at gabayan sila ngunit mabilis na lumipas ang oras. Sa huli, nang ianunsyo ng mga hurado ang resulta, ang trio sang tao ay nagtapos na pangatlo mula sa ilalim. Nagtawanan ng ibang mga estudyante, ngunit hindi naman nila pinagtawanan ng labis. Tanging si Rico lang ang tumayo doon, may nakakalokong ngiti sa mukha. Ano yun? Ganyan ba kayong sumali? Nakakatawa, sabi ni Rico. Nayuko si Miguel at naramdaman ang bigat ng pagkatalo. Gusto niyang umiyak, pero pinigilan niya. Dito niya napagtanto na ang pagkatalo ay hindi katapusan, kundi isang mahalagang aral na kailangan matutunan. Habang pauwi, tahimik na nag-isip si Miguel. Naalala niya ang mga bilin ng kanyang mga magulang. Matutong maghintay, matutong tumulong sa iba, at huwag sumuko dahil sa unang pagkatalo. Nagdesisyon si Miguel na ituring ang pagkatalo bilang hakbang patungo sa tagumpay. Pinag-usapan nila ni Lara at Jojo ang mga tanong na kanilang nagkamalian. Naghanap siya ng mga bagong paraan ng pag-aaral tulad ng pagsasama ng mga laro ng utak at mga group study sessions. Pinaalalahanan ni Miguel ang mga kaibigan na mas mahalaga ang teamwork at pasensya kaysa sa pansamantalang resulta. Sa mga sumunod na araw ng paghahanda, mas lalo silang naging malapit. Napagtanto ni Miguel na sa pagtulong nila sa isa't isa upang malampasan ang mga pagsubok, ang pagkakaibigan nila ay naging mas matibay kaysa sa anumang tagumpay. Isang hapon, habang sila ay nag-uusap sa ilalim ng lilim ng niyog, sinabi ni Lara, "Hindi tayo nanalo, pero swerte ako at nandyan kayong lahat." Tumango si Jojo. "Oo nga, marami kaming natutunan kaysa sa mga marka." Ngumiti si Miguel at naramdaman ang magaan sa puso na pagtanto niya na ang pasensya, tapang, at tunay na pagkakaibigan ang pinakamahalaga. Kahit na pinagtawanan sila ni Rico at ng grupo, ipinagmamalaki pa rin ni Miguel ang mga pagsisikap nila. At mula sa sandaling iyon, alam ni Miguel na marami pang mas mahihirap na pagsubok ang darating, ngunit handa na siyang harapin ang mga ito. Ang paglalakbay sa San Lunas High School ay nagsisimula pa lang, at siya kasama sina Lara at Jojo ay natutunan na ang tunay na lakas ay nanggagaling sa loob. Sa ika-21 araw ng pasukan sa San Lunas High School, ang kapaligiran sa paaralan ay puno ng mga pamilyar na tunog, ang ingay ng mga upuan at mesa, ang tawanan ng mga estudyante at ang tinig ng mga guro na umaabot sa mga pasilyo. Si Miguel Santos ay patuloy na naglalakad ng tahimik, nakasuot ng puting kamiseta at gray na pantalon, at ang kanyang mga lumang sapatos ay malinis at maayos. Ngunit sa kabila ng mga hamon araw-araw, si Miguel ay tahimik na nagsasagawa ng kabutihang hindi alam ng iba. Ginagamit niya ang kanyang sariling pera, isang maliit na halaga, ngunit sapat upang magdala ng pagbabago upang tumulong sa mga estudyanteng nahihirapan. Isang araw, nag-iwan si Miguel ng masarap na pagkain sa lunchbox ni Lara. Hindi alam ni Lara kung sino ang nagbigay, ngunit nakita niyang masaya itong kinakain. Kay Jojo, binili ni Miguel ang mga libro para makatulong sa pagpapabuti ng kanyang kaalaman sa agham. Lahat ng ito ay ginawa ng tahimik. Walang nakakaalam kung sino ang tumulong. Dahan-dahan, nagsimulang mapansin ng mga estudyante
ang mga kakaibang pangyayari. Nakikita nila na kahit may mga problema sa pagkain o sa mga aklat, laging may solusyon sa isang misteryosong paraan. Nagsimulang magtaka ang mga estudyante kung sino ang misteryosong kaibigan. Si Miguel ay ngumiti lang dahil alam niyang ang kabutihan ay hindi kailangang ipagmalaki para sa kanya. Ang pinakamahalaga ay ang pagtulong ng tahimik, pagpapanatili ng pagpapakumbaba, at hindi hayaan na ang pera o ang estado ng pamilya ay magtakda ng tunay na halaga ng tao. Si Rico, na sanay na laging nangunguna, ay nagsimulang makaramdam ng kalituhan. Ang mga estudyante na dating nang aasar kay Miguel ay nagsimula ng tumingin sa kanya ng may paggalang. Si Lara at Jojo, kasama ang ibang mga estudyante, ay pinuri si Miguel sa mga aktibidad sa klase at mga grupong proyekto. Hindi matanggap ito ni Rico. Sa loob-loob niya, nagsimula siyang makaramdam ng selos, inis, at kababaan ng loob. Ang sama-sama, paano siya naging paborito ng lahat? Samantalang ako, bulong ni Rico habang tinitingnan si Miguel na nakikipag-usap sa mga kaibigan. Nagsimula si Rico na maghanap ng paraan upang labanan si Miguel. Nagmumura siya kay Miguel sa klase. Pinapaalala ang kabiguan nila sa academic competition dati. Ginamit ni Rico ang mga salita at mga tingin upang magbigay ng presyon. Inaasahan na si Miguel ay magpapadala, ngunit nanatiling kalmado si Miguel, hindi sumasagot. Ang inggit ni Rico ay naging motibasyon ni Miguel dahil napagtanto niyang sa pamamagitan ng pagpapakita ng pasensya at paggawa ng tama, ang mga tao na may inggit ay unti-unting magpapakita ng kanilang tunay na ugali. Isang linggo pagkatapos, naglunsad ang paaralan ng isang outdoor science project kung saan ang mga klase ay kailangang magtulungan upang mag-research ng mga ecosystem sa baybaying dagat malapit sa Sanlunas. Pinili si Miguel, Lara, at Jojo na sumali sa proyekto. Isang malaking oportunidad ito. Hindi lang ang katalinuhan ang susubukin, kundi pati na rin ang kakayahang makipagtulungan at mag-survive. Agad na ipinakita ni Miguel ang kanyang kahandaan. Nag-aral siya ng mga uri ng mga hayop at halaman sa dagat, nag-analisa ng data ng tidal patterns at mga kondisyon ng kapaligiran. Tinuruan niya sina Lara at Jojo kung paano manggolekta ng sample, mag-obserba ng mga biological phenomena, at magsulat ng tama sa kanilang mga tala. Habang ginagawa ang proyekto, nahirapan si Miguel sa ilang mga sitwasyon. Isang bigla ang high tide ang nagdulot ng problema sa pagkuha ng samples, ngunit nanatiling kalmado siya. Tinulungan ang kanyang grupo na makahanap ng mas ligtas na paraan. Ang ibang mga estudyante ay hindi makipagtulungan na nagdulot ng pagkaabala, ngunit si Miguel ay patuloy na nag-organisa ng grupo, tinitiyak na maayos ang takbo ng kanilang trabaho dahil sa katalinuhan, organisasyon, at malawak na kaalaman. Natapos ng grupo ni Miguel ang proyekto ng matagumpay. Ang mga guro at mga estudyante ay napansin at nagbigay papuri sa kanyang leadership at kakayahan. Kahit si Rico, na hindi man nagsalita, ay napansin at kinilala ang pagiging karapat-dapat ni Miguel. Sa loob-loob ni Rico, unang pagkakataon niyang nakita si Miguel, hindi bilang bully target, kundi bilang isang respetadong kasamahan. Sa pagtatapos ng araw, habang ang grupo ni Miguel ay nakatayo at nagmamasid sa paglubog ng araw sa San Lunas Bay, naramdaman ni Miguel ang isang mahalagang aral. Ang tunay na halaga ay hindi nakabase sa kasikatan o kayamanan, kundi sa kung paano tayo humarap sa mga pagsubok at kung paano natin tinatrato ang iba. Ngumiti si Miguel kay Lara at Jojo at alam niyang, bagamat marami pang pagsubok ang darating, natagpuan na nila ang lakas sa kanilang mga puso, ang tunay na diwa ng pagkakaisa at ang halaga ng pagiging matiyaga upang magpatuloy. Ang San Lunas High School ay puno ng ingay at excitement nang ipahayag ng pamunuan ang darating na interclass sports competition, kasama sa mga laruang basketball, track and field, at volleyball. Alam ni Miguel
na ito ang pagkakataon upang patunayan ang kanyang sarili. Ngunit alam din niyang ito ang pagkakataon ni Rico upang ipakita ang kanyang dominance. Sa unang araw ng pagsasanay, lumapit si Rico kay Miguel. Ang mata ay puno ng hamon. Hoy, sasali ka ba? O gusto mo na lang mag-obserba habang kami ang maglalaro? Hindi sumagot si Miguel, ngunit nagpasya siyang sumali. Alam niyang hindi siya magaling sa sports, ngunit sa mga nakaraang araw, lihim siyang nagsanay. Pinapabuti ang kanyang lakas at reflexes. Tiningnan ni Miguel si Rico sa mata at nakita niyang nagulat si Rico, parang hindi siya makapaniwala na magkakaroon siya ng lakas ng loob na sumali. Nang magsimula ang competition, pumasok si Miguel kasama sina Lara at Jojo sa field. Sa simula, puno ng tensyon ang laro. Ilang beses na naslide si Miguel at hindi tamang direksyon ang bola, ngunit patuloy siyang lumaban at nakipag-cooperate sa mga kaibigan. Sa laro ng basketball, isang aksidente ang nangyari. Nagbanggaan si Jojo at isang estudyante mula sa ibang klase at nasaktan sa kanyang bukong-bukong. Hindi nag-atubili si Miguel na tumakbo at tulungan si Jojo. Iniiwasan ang anumang mas malalang pinsala. Ang ginawa ni Miguel ay nagpahanga sa lahat ng naroroon. Ang mga mata ng mga estudyante na dati puno ng pagdududa at pang-uuyam, ngayon ay nagningning ng respeto. Si Rico, na nakatayo sa mga tribuna, ay pinagmamasdan si Miguel ng may malabong ekspresyon, parang nalilito, pero may halong paghanga. Gayunpaman, pinili niyang itago ito at hindi aminin ang ginawa ni Miguel. Nagpatuloy si Miguel sa laro, nakipag-cooperate kay Lara at Jojo, hindi lamang upang manalo kundi upang protektahan ang kanyang mga kaibigan. Hindi man siya ang pinakamaraming puntos, ngunit ang kanyang leadership, tapang, at espiritu ng team ay naging sentro ng pansin ng lahat. Pagkatapos ng kompetisyon, hindi nanalo ang team ni Miguel sa unang pwesto, ngunit nakilala sila bilang pinakamagaling na team dahil sa kanilang espiritu at tapang. Ang mga guro at mga estudyante ay nagsimulang tignan si Miguel sa ibang pananaw. Ang mga kaibigan, matagal man o bago, ay nagsimulang magbigay ng respeto sa kanya. Napagtanto nilang ang tunay na halaga ni Miguel ay hindi nasusukat sa kayamanan o kasanayan, kundi sa kanyang puso at tapang. Si Rico, bagamat patuloy ang pagpapakita ng kaunting kayabangan, sa kanyang kalooban ay nagsimula ng magbigay ng respeto kay Miguel. Ngunit ang sikreto tungkol sa buhay ni Miguel ay hindi pa rin nabubunyag. Ngumiti si Miguel. Alam niyang hindi kailangan ipagmalaki ang sarili upang ipakita ang kanyang tunay na halaga, at ang kanyang paglalakbay upang patunayan ang sarili ay nagsisimula pa lamang. Sa pagtatapos ng taon sa San Lunas High School, dumating si Miguel's ama, si Eduardo Santos, isang kilalang bilyonaryo sa San Lunas, upang dumalo sa graduation ceremony. Nagulat ang mga estudyante na sanay makita si Miguel bilang isang karaniwang bata. Nang makita nila si Eduardo kasama ang mga mamahaling sasakyan at mga tauhan na sumusunod, ang ilan sa mga kaibigan ni Miguel ay nag-uusap, nagtatanong sa isa't isa, anong nangyari? Anak ba siya ni Mr. Santos? Tahimik na tumayo si Miguel at napagtanto niyang ang lihim ng kanyang pamilya ay nahayag, ngunit mabilis na napansin ng mga kaibigan na may isang mahalagang bagay. Hindi kailanman ipinagmamalaki ni Miguel ang kanyang kayamanan at hindi niya ginamit ang pera o ang kanyang katayuan upang maging tanyag. Si Lara ay humawak sa kamay ni Miguel at ngumiti. Kahit ganito, ikaw pa rin ang kaibigan namin. Si Jojo ay tumango, at ikaw pa rin si Miguel na kilala namin. Mapagpakumbaba, mabait, at matapang. Si Miguel ay naging modelo para sa mga estudyante. Ang pagpapakumbaba, tapang, at ang kakayahang tumulong sa iba. Si Rico at ang kanyang mga kaibigan, matapos ang ilang panahon, ay natutunan ng mahalagang aral. Huwag husgahan ang iba batay sa panlabas na anyo o katayuan sa buhay. Si Rico ay nagsimulang lapitan si Miguel ng may mas mataas na respeto, kahit na hindi pa rin niya
Lubos na nauunawaan ang lihim ng pamilya ni Miguel. Nagpatuloy si Miguel sa pagiging matalik na kaibigan ni Lara at Jojo, at sila ay naging isang hindi matitinag na grupo. Magkasama nilang tinutulungan ang isa't isa, natututo, at tumutulong sa mga tao sa paligid. Habang ang taon ay nagtatapos, si Miguel ay naghahanda para sa susunod na taon. Napagtanto niyang ang mga pagsubok ay hindi nagtatapos dahil sa mga marka o tagumpay sa sports. Ang mahalaga ay ang pasensya, tapang, at tunay na pagkakaibigan. Patuloy na maglalakbay si Miguel, natututo ng pagiging independyente, lumalaki, at tahimik na tumutulong sa lahat ng tao sa paligid. Habang ang araw ay lumulubog sa baybaying Sanlunas, si Miguel ay nakatayo kasama sina Lara at Jojo. Nararamdaman ang matibay na paniniwala sa sarili at sa kanilang pagkakaibigan. Alam ni Miguel na anuman ang mga pagsubok na darating, ang kanilang grupo ay magsasama upang malampasan ang lahat, at ang kwento ng kabutihan, tapang, at pagkakaibigan ay magpapatuloy, nagsusulat pa ng mga bagong kabanata.